Balbas in the house! Yo, what up mga bossing? Welcome back. Ito na po yung matagal nating hinihintay, Windbreaker live action. Simulan na natin kagad. Let's go! Ito ang shopping district sa bayan ng Makochi. At ang lugar na to ay palaging ginugulo ng mga delinkwente. Dumating ang isang babae at pinigilan niya ang mga ito sa ginagawa nila. Sinabi ni Badang, "Ikaw ba ang may-ari ng shop na to? Pakapihin mo nga kami." Dagdag naman ni Shernan, "Kung hindi kayo customer, huwag kayong papasok." Sagot naman ng babae. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ng isang estudyante na may halong takot. Siya si Nirei Akihiko, isang freshman sa eskwelahan ng Purin. Patuloy lang sa pamimilit ang mga delinkwente hanggang sa dumating ang isa pang estudyante at ito ang nangyari. Sinabi ni Shernan, "Sino ka bang kupal ka? Ba't ang weirdo ng itsura mo?" Matapos silang pabagsakin ng estudyanteng ito, sinabi nito, "Tandaan nyo ng mabuti, ang itsura ko at ang pangalan ko, galing ako sa Furin High School. Ako, si Sakura Haruka." Kasabay nito, sinusulat ni Nirei ang mga nakikita niya. Tapos ay nagpasalamat ang babae. Siya si Kotoha Tachibana. Nagtataka si Sakura kung bakit ito nagpapasalamat dahil para kay Sakura ay wala naman siyang tinulungan. "Ako ba?" tanong ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, "Well, wala namang iba dito maliban sa'yo." Sinabi ni Sakura, "Hoy, hindi ko sinasadyang tulungan ka ha. Ayaw ko lang talaga yung pagmumukha ng mga lalaki na yon." Habang paalis ito, tinututukan siya ni Kotoha at sinabi nito, "Ang ganda ng mata mo." Sinabi ni Sakura, "Medyo kakaiba ka. Kadalasan, naiilang sa akin ng mga tao dahil natatakot sila. Pero pagdating sa laban, hindi na importante ang itsura, hindi ba? Kaya pumasok ako sa Furin High School para kunin ang top." Sinabi ni Kotoha, "Wow, bigatin ha. Balita ko, tambakan lang ng mga walang kwentang talunan ang Purin High School na ang tanging silbi lang ay makipagsuntukan. Araw-araw na gulo ng mga faksyon at agawan ng teritoryo. Labanan para malaman kung sino talaga ang pinakagago sa lahat. Tamang-tama sa akin to. Ako ang magiging number 1 sa Furin." Nang paalis na ito, nakasalubong niya ang grupo na pinabagsak niya kanina. Rumesbak ang mga ito kasama ang kanilang leader. Sinabi ni Looney, "Ikaw ba yon? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang cosplayer." Dagdag naman ni Flick G, "Nilait-lait siya ng mga ito, kaya ito ang nangyari." I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. Muling nagpasalamat si Kotoha. Sinabi ni Sakura, "Wag mong bigyan ng ibang kahulugan to ha." Nang hahampasin siya ni Akata, biglang humarang ang isang lalaki at sinabi nito, "First year ka no? Ano naman ngayon?" Sagot naman ni Sakura. Sinabi ng lalaki, "Maraming salamat sa pagpunta mo rito. Nailigtas mo kami." Siya si Toma Hiragi, isang third year high school sa eskwelahan ng Purin. Sinabi nito, "Mga kupal, sana alam nyo kung ano ang pwedeng mangyari sa paggamit nyo ng sandata sa lugar na to." At ito ang nangyari. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to... Sinabi ni Hiragi, "Diyan ka lang. Kung gigewang-gewang ka lang dyan, hindi kita mapoprotektahan." Sinabi ni Sakura, "Protekta? Ano bang meron sa bayan na to?" Sinabi ni Kotoha, "Noon, walang kapayapaan ang lugar na to. Masyadong magulo. Pero pagkalipas ng 2 taon, nagbago ang bayan na to. At ang nakapagpabago rito ay ang mga estudyante sa Furin High School. Naglagay sila ng signboard papasok ng bayan. At ang nakasaad dito, ang sino mang manakit ng kapwa o manira ng mga kagamitan at sa mga may masamang layunin dito, ang Bopurin mismo ang magpaparusa sa inyo kahit na sino ka pa." Noon, ang signboard na ito ay nakapangalan sa Furin High School. Subalit hindi nagtagal, binigyan sila ng bagong pangalan ng taong bayan. At ito ay ang Bopurin, na ang ibig sabihin ay wind chime o tagapagligtas ng bayan na to. Sila ang windbreaker. Sinabi ni Hiragi, wag na kayong babalik dito." "Miss Kotoha, nasaktan ka ba?" "Okay lang ako," sagot naman nito. Masayang lumapit ang mga taong bayan at nagpasalamat sila sa Bopurin. Sinabi ni Kotoha kay Sakura,
Sila yung sinasabi mong walang kwentang patapon. Totoo naman yun dati. Pero pagkatapos ng 2 taon, nagbago na ang lahat. Ngayon, kailangan na sila ng taong bayan. Pinuri din nila Mang Kanor and Friends si Sakura. Nagmamagandang loob si Lola Basyang para gamutin ang paa nito. Subalit, hindi ito nagugustuhan ni Sakura. Sinabi nito, "Wag niyo akong hawakan." Dagdag pa nito, mga delinkwente na nagpapanggap na bayani. Nakakatawa. Isang malaking kalokohan lang yung bopyo rin na yan. Anong tagapagtanggol ng bayan na pinagsasabi nyo? Nagpapatawa ba kayo? Sa isip ni Ray habang pinagmamasdan sila, ito ang kwento ng mga patapon na walang ibang alam gawin kung hindi ang makipaglaban at ang layunin ay makuha ang top. Bilang pasasalamat, naghapag ng pagkain si Kotoha para kay Sakura. Sa una ay pakipot pa ito at sinabing hindi siya gutom. Nang kukunin ni Kotoha ang pagkain, muli itong inagaw ni Sakura. Hindi sanay si Sakura na may mga taong mabubuti sa kanya at mapagbigay. Si Sakura ay may mabuting kalooban, subalit ayaw niya itong aminin. Tapos ay dumating si Nirei at sinabi nito kay Sakura, "Yung pakikipaglaban mo kanina, napakaangas." Subalit dinedma lang ito ni Sakura. Tapos ay nagpakilala si Nirei. Subalit hindi pala nakikinig si Sakura at sinabi nito, "Ano yon?" Kinuha nito ang kanyang notebook at nagsimula itong magsulat ng mga impormasyon tungkol kay Sakura. Si Nirei ay mahilig mangolekta ng data ng mga malalakas na delinkwente. Sinimulan niyang hawak-hawakan si Sakura kaya naiilang ito. Sinabi ni Nirei, "Ano ang ginagawa mo araw-araw para maging malakas?" Hindi ito sinagot ni Sakura at sinabi nito, "Bahala ka sa buhay mo." Nakita ni Kotoha na may sugat ang mga kamao ni Sakura, subalit hindi talaga ito sanay na may kumakalinga sa kanya. "Magkano to?" tanong ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, "Ako na ang bahala dyan. Tinulungan mo naman ako kanina." Subalit, nagbayad pa rin si Sakura. Sinabi ni Kotoha, "Teka lang, ang sabi mo, kukunin mo ang top sa Purin, hindi ba? Ano naman ngayon?" tanong ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, "Hindi mo makukuha ang top sa Purin." "Hindi talaga. Imposibleng hindi." Sagot naman ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, "Oo, malakas ka, pero hindi mo pa rin makukuha ang top sa Purin dahil nag-iisa ka lang." Sinabi ni Sakura, "Hindi ako ganun kahina para kailanganin ng tulong ng iba para lang manalo. Kukunin ko ang top nang mag-isa ko lang." Pagsapit ng gabi sa Shishitoren, nagtungo dito ang mga ginulpi ng Bopyo-rin at ni Sakura kanina para makasali at humingi ng proteksyon. Sinabi ni Togame, "Sa dami ng pwedeng tumalo sa inyo, sa Bopyo-rin pa talaga." Pinapatalon sila sa apoy bilang initiation dahil gusto nilang pumasok ng Shishitoren. Sinabi ni Togame, "Hindi kailangan ng Shishitoren ng mahihina." Biglang dumating si Choji Tomiyama at sinipa niya ito. Ang Shishitoren ay hindi isang eskwelahan. Ito ay isang grupo ng mga delinkwente. Sinabi ni Choji kay Togame, "Kame-chan, hindi pa sapat to. Hindi kaya dahil masyado kang mabait, kaya hindi lumalakas ang mga kasama natin. Kung mananatili tayong ganito, hindi tayo makakapag-enjoy." Humingi ng pasensya si Togame. Sinabi ni Choji, "Okay lang. Sa susunod, ibigay natin ang lahat." Kinabukasan, naglalakad si Sakura patungo sa eskwelahan. Nilapitan siya ng 2 tao at binigyan siya ng pagkain. "Bakit?" tanong naman ni Sakura. Sinabi nito, "Dahil kayong mga taga-Purin, palagi nyo kaming nililigtas. Gusto lang naming magbigay bilang pasasalamat." Sinabi ni Sakura, "Hindi ko naman kailangan ng kapalit." Sinabi ni Jessica Soho, "Ikaw yung nakipagsabayan sa marami kahapon, hindi ba? Pinag-uusapan ka lang namin. Laking pasasalamat namin dahil nandun ka." Ayaw man itong tanggapin ni Sakura. Subalit, nagpumilit ang dalawa kaya wala na itong nagawa at sunod-sunod na nagbigay ang taong bayan. Kagaya ng dati, ilang na ilang pa rin si Sakura sa tuwing mayroong mabait sa kanya. Habang naglalakad, napansin nito ang isang lugar na parang kuta ng mga delinkwente. Ito ay ang kuta ng Shishitoren. Dumating si Nirei at sinabi nito, "Ang dami niya na." Tapos ay ibinigay ito lahat ni Sakura sa kanya. At sinabi nito, "Sa'yo na lahat yan, basta wag ka lang susunod sa akin." Napansin nito na papunta si Sakura sa kuta ng Shishitoren. Kaya agad niya itong pinigilan. Sinabi nito, "Hindi magandang ideya ang pagpunta dyan. Ang lugar na yan ang naghihiwalay sa pagitan ng Bopyo-rin at ng kabilang grupo. Kaya wag na wag kang pupunta dyan dahil malaking gulo ang mangyayari. Parang dalawang magkaibang bansa lang na may magkaibang patakaran." "Kabilang grupo?" tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Nirei ang tungkol sa Shishitoren. Pinamumunuan nito ni Choji Tomiyama at ng kanang kamay niya na si Jotogame. Nitong nakaraan, sinakop nila ang iba pang malakas na grupo para palawakin ang kanilang puwersa. Sinabi ni Sakura, "Mga uhaw sa kapangyarihan at lakas ha." Dahil dito, lalo siyang nagkaroon ng interes na pasukin ang lugar na to. Subalit, hindi siya pinabayaan ni Nirei. Ginawa nito ang makakaya niya
para pigilan si Sakura. Sa Purin High School, nakita ni Nirei ang listahan at magkaklase silang dalawa. Kaklase din nila si Sugishita at Suo. Pagpasok sa classroom, nagpakilala si Sakura habang naglalakad ito at sinabi nito, "Nagpunta ako rito para kunin ang top ng eskwelahan na to." Biglang sumingit si Nirei at sinabi nito, "Mali kayo ng inaakala. Hindi niya ibig sabihin na pababagsakin niya kayong lahat. Hindi ganun yun." Sinabi ni Sakura, "Ganun yun. Yun mismo ang ibig kong sabihin. Kukunin ko ang top dito. Ngayon mismo." Tumayo ang isang estudyante at nambato ito ng lamesa. Ito ay si Kyotaro Sugishita. Sinabi ni Nirei, "Sakura, wag na wag mong babanggain ng tao na yan. Siya ang pinakamapanganib na lalaki sa year level natin." Sinabi ni Sakura, "Mapanganib? Gusto ko yan." I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy. Got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting. Biglang sumingit ang isang lalaki at sinabi nito, "Sakura, ang ganda ng mata mo. Sino ka?" Tanong ni Sakura. Dripping on a bitch, I get mad. Siya si Suo Hayato. Sinabi nito kay Sakura, "Maling hakbang ang ipagsigawan mo. Nakukunin mo ang top." Dahil grabe ang respeto ni Kyotaro sa kasalukuyang nasa top. Complacent, 'cause I'm so close, I can taste it. Want it away from everything Hindi ako matatalo ng ganitong klaseng lalaki. that I got this, I'm launching. Biglang may nagsalita sa radyo at sinabi nito, "Binabati ko kayo sa pagpasok nyo sa Purin. Ako, ang leader ng Bopurin. Ako si Umemiya Hajime. Enjoyin nyo ng husto ang kabataan nyo. Dahil nasa high school na kayo, sulitin nyo na. Gumawa kayo ng magandang alaala at huwag nyong sayangin ang oras nyo. Sa dami ng tao dito, asahan nyo na meron kayong hindi makakasundo at marami pang pagsubok ang darating sa atin. Palagay ko naman, walang magsusuntukan sa unang araw." Dagdag pa nito, "Hindi ko kayo pipiliting maging magkaibigan. Pero kahit papano, matutunan nyo sanang makisama. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo, ipagtanggol nyo ang bayan natin. Pinangalanan tayo ng taong bayan bilang Bopurin o Windbreaker. Protektahan nyo ang mga tao, mga bagay at damdamin. Protektahan nyo kung ano ang mahalaga sa inyo. Yun lang ang nag-iisa nating patakaran dito." Natuwa at humanga ang mga classmate ni Sakura sa kanya. Sinabi ng isa sa mga ito, "Ang ganda ng atake mo kay Kyotaro. Grabe yung sipa na yun." Patuloy siyang pinupuri ng mga kaklase nito. Sinabi ni Sakura, "Sino naman ang magpapauto sa inyo?" Tapos ay tinanong nito kay Nirei kung nasaan si Omemiya. Sinabi nito, mukhang madala siya sa rooftop. Kaagad itong pinuntahan ni Sakura. Pagdating sa rooftop, medyo nagtataka si Sakura kung bakit ganito ang itsura nito. At sinimulan niyang hanapin si Omemiya. Nang makita niya ito, sinabi nito, "Ikaw ba ang top?" "Hoy, ang palaban na first year. Ano ang pangalan mo?" Tanong naman ni Omemiya. "Ako si Sakura Haruka." Sagot naman nito. Dagdag pa nito, "Ibigay mo sa akin ang top." Nang lalapit si Sakura, inawat siya ni Hiragi. Sinabi nito, "Kumalma ka." Sinabi naman ni Sakura, "Oh, ikaw yung tumulong kay Kotoha, hindi ba?" Pinigilan siya ni Hiragi at sinabi nito, "Wag na wag mong sasabihin kahit kanino na nandoon si Kotoha." "At bakit naman hindi?" Tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Hiragi, "Kapag nalaman ni Omemiya na nasa panganib si Kotoha, malaking problema yon. Basta wag kang magbabanggit ng tungkol sa nangyari kahapon." "Hiragi, ano ang nangyari kay Kotoha?" Tanong ni Omemiya. Nagpalusot na lang si Hiragi. At sinabi nito kay Sakura, "Yung nangyari kahapon, ibaon mo na yun sa limot." Hinamon ni Sakura si Omemiya. Sinabi ni Omemiya, "Ganun mo ba ka gustong maging top?" "Oo," sagot naman nito. "Kung ganun, gawin mo din yung mga dapat na ginagawa dito." "Dapat na ginagawa?" Tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Omemiya, "Oo, kagaya ng pagpapatrol sa bayan." "At bakit ko naman kailangan gawin yon?" Tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Omemiya, "Para protektahan ang bayan." Medyo naguguluhan si Sakura dahil iba ito sa mga delinquent school na alam niya. Walang nagawa si Sakura kung hindi ang sumama sa pagpapatrol. Habang naglalakad, sinabi ni Sakura, "Kesa naglalakad tayo ng ganito, bakit hindi na lang natin puntahan yung mga nanggugulo tsaka natin sila gulpihin?" Sinabi ni Hiragi, "Hindi yun pagprotekta. Yun ay isang uri ng pag-atake. Kahit maglakad lang tayo habang suot ang uniforme na to, hindi nalalapit ang mga maliliit na grupo. Ang laban natin ay laban para pumotekta." Sinabi ni Sakura, "Boring. Mas boring ang lalaking masaya lang kapag nakikipaglaban." Sagot naman ni Hiragi. Tinulungan nila ang isang matanda na nagpipintura at habang ginagawa nila ito, gigil na gigil si Sakura dahil ayaw niya ang ganitong gawain. Sinabi ni Nirei, ang gawain na to ay trabaho din ng Bopurin. Tapos ay pinamerienda muna sila ni Mang Kanor. Habang nagmimerienda, may nagnakaw ng tinapay. Tapos ay lumabas si Jessica Soho para humingi ng tulong. Kaagad namang kumilos ang Bopurin maliban kay Sakura dahil sarap na sarap ito sa tinapay na kinakain niya. Sinabi ni Lola Basyang,
Ikaw, hindi ka ba sasama? Tapos ay nagmadali na itong bumaba. Naghiwa-hiwalay sila para madali nilang mahanap ang magnanakaw. Nang makita sila ni Ray, pumasok ang mga ito sa teritoryo ng Shishitoren. Nag-aalangan itong pumasok dahil ito ay isang mapanganib na lugar. Kahit natatakot, naglakas loob pa rin ito. Tapos ay lumabas ang dalawang miyembro ng Shishitoren. Ito ay si Abra at si Apex. Sinabi ni Abra, ano ang ginagawa mo dito? Wala ka ba sa sarili mo? Dagdag naman ni Apex. Sinabi ni Abra, bopyo rin ka ba talaga? Kahit papano kita tignan, mukhang mas kailangan mo ng tagapagtanggol. Dagdag naman ni Apex. Gumapang sa takot si Ray habang humihingi ng paumanhin. Dagdag pa nito, inaakala nyo siguro na mas malakas kayo kesa sa amin. Sinabi ni Abra, alam nyo ba na kaya naming sakupin ang teritoryo nyo kahit anong oras namin gustuhin? Dahil dito, bumangon si Ray at nagdesisyon itong lumaban. Sinabi nito, paparusahan kayo ng bopyo rin at ito ang nangyari. Aray ko! Habang nilalait at pinagtatawanan siya ni Apex at ni Abra, dumating si Sakura. Sinabi ni Abra, kasamahan mo ba to? Pumunta ka ba dito ng mag-isa para iligtas siya? Nakakalokong tanong naman ni Apex. Sinabi ni Sakura, iligtas? Kasamahan? Mali ka ng akala, tanga. Sinabi ni Sakura, ayoko lang talaga sa mahihina na piling malakas. Yun lang yun. Nagpasalamat si Ray kay Sakura at sinabi nito, sa palagay ko, nadismaya ka sa akin. Sinabi ni Sakura, marami dyan sa paligid ang mukhang malakas pero mahina naman talaga. Sinabi ni Ray, nung nasa middle school pa lang ako, araw-araw akong binubugbog at ginagawang utusan. Laking pasasalamat ko nang iligtas ako ng isang estudyante mula sa Purin. Hinangaan ito ni Ray at pinangarap na maging katulad niya. At yun ang dahilan kaya pumasok ito sa Purin High School. Sinabi ni Sakura, tumigil ka na nga sa kakaiyak mo. Lalo kang nagmumukhang mahina. Ayoko sa mahihina. Pero sa totoo lang, hindi naman mababa ang tingin ko sa'yo. Habang paalis na sila, biglang nagsalita si Togame at sinabi nito, kayo ba ang may gawa nito? Pumasok kayo sa teritoryo namin. Bumalik si Sakura sa pag-aakalang magkakaroon ng mas magandang laban. Sinabi ni Togame sa tauhan nito, hindi namin kailangan ng mahihina. Biglang dumating si Hiragi at sinabi nito, Togame, ano yung ginagawa mo? Itigil mo yan. Hindi ba't kasamahan mo ang mga yan? Kasamahan? Sino? Tanong naman ni Togame. Dagdag pa nito, hindi na namin kasamahan ang mga yan dahil natalo sila. Kapag natalo ka, ibig sabihin, mahina ka. Hindi kailangan ng Shishitoren ang mga mahihina. Tapos ay lumapit si Sako Kota. Sinabi ni Hiragi, Sako, bakit kasama mo ang Shishitoren? Hiragi, sumasama ka pa rin pala sa mga mahihinang klase. Tapos ay nag-aya ng umalis si Hiragi. Sinabi ni Sakura, mahihinang klase. Ano ang tingin nyo sa mga umaasa lang sa dami ng bilang? Panggugulpi ng mga mahihina. Ganun ba ang sinasabi niyong malakas? Ang akala ko pa naman, kakaiba kayo. Pero nadismaya lang ako. Dismayado ah. Sagot naman ni Togame. Sinabi ni Kanuma, sino ba to? Ayusin mo pananalita mo ah. Sinabi ni Togame, medyo kakaiba ang itsura mo ah. Tatandaan ko yung pagmumukha mo. Magkikita pa tayo, Mr. Otelo. Tapos ay umalis na ito. Sino ang tinatawag mong Otelo? Sambit naman ni Sakura. Sa mga hindi po nakakaalam mga bossing, ang Otelo po ay isang uri ng laro sa Japan. Ayan, kakulay nga naman. Nang makaalis na ang Shishitoren, sinabi ni Hiragi, pasensya na kayo kung hindi ko kayo nailigtas. Tara na, bumalik na tayo. Habang naglalakad, sinabi ni Togame kay Sako, paano mo nakilala si Hiragi? Sinabi ni Sako, wala lang. Mukhang may history kayo. Sagot naman ni Togame. Sinabi ni Sako, gusto ko lang siyang talunin. Kaya ba sumali ka sa grupo natin? Tanong naman ni Togame. Hindi kumibo si Sako at umalis na ito. Sinabi ni Togame, hindi ka talaga mahilig magsalita no? Naalala ni Sako, nung una niyang makilala si Hiragi, tinulungan siya nito dahil binubuli siya ng ibang kabataan. At sinabi nito, kung mananahimik ka lang, lalo ka lang aabusuhin ng mga ganong klaseng tao. Sinabi ni Sako, gusto ko din maging malakas. Sa Purin naman, sinabi ni Hiragi kay Umemiya, may malaki tayong problema. Alam ko, sagot naman nito. Subalit, iniiba nito ang usapan. Puro tungkol sa mga pananim ang sinasabi nito. Sinabi ni Sakura, si Umemiya ba talaga ang top? Tapos ay humingi ng pasensya si Ray. Sinabi nito, hinahabol ko yung magnanakaw at napadpad ako sa teritoryo ng Shishitoren. Kasalanan ko ang lahat. Sinabi ni Umemiya, ni Ray, ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Ray. Sinabi ni Ume, maraming salamat. Nangyari ito dahil sinubukan mong protektahan ang bayan, hindi ba? Kaya hindi mo kailangan humingi ng paumanhin. Ipaubaya mo na sa aming mga nakatatanda mong kapatid ang tungkol sa bagay na to. Sinabi nito kay Sakura, maraming salamat.
sa pagprotekta mo kay Nirey. Masaya ako na nagkaroon ako ng isa pang nakababatang kapatid na maaasahan. Ayoko lang talaga sa mga mahihinang nilalang. Yun lang yun. At sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang magdesisyon na nakatatanda kitang kapatid? Sagot naman ni Sakura. Sinabi ni Ume, pamilya ang turing ko sa lahat ng tao sa bayan na to. Na-awkwardan na naman si Sakura kaya umalis ito. Sa Shishitoren naman, pinag-uusapan nila ang nangyari malapit sa border. Sinabi ni Choji, so, may kasama pala silang kakaiba. Sigurado ako, nag-e-enjoy lang si Ume ngayon. Sinabi nito kay Togame, Kame-chan, gusto kong makuha si Ume at ang Purin. Kung makukuha natin sila, magiging mas masaya yon, di ba? Kaya kukunin natin sila sa Purin High School. Nagkakatuwaan ng mga estudyante at nagpapaligsahan naman ng lakas si Sakura at Sugishita. Biglang dumating si Ume at sinabi nito, pahiramin niyo ako ng lakas niyo. Mabilis na tumayo si Sakura dahil ang akala nito ay may laban na naman. Subalit magtatanim lang pala sila. Sinabi ni Sakura kay Ume, malakas ka ba talaga sa pakikipaglaban? Hindi ito sumagot at iniba nito ang usapan. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin nila na nag-aabang na naman si Nirey para may maisulat na impormasyon tungkol kay Sakura. Biglang umihip ang hangin at kaagad na nakaramdam si Ume. Bago pa tumawag si Choji, ay naramdaman niya na ito. Sinabi ni Choji, ako ang leader ng Shishitoren. Ako si Tomiyama Choji. Sinabi ni Nirey, bakit nandito ang leader nila? Sinabi ni Choji, Ume, maglaban tayo ng patas. Bumaba si Ume para harapin ito. Pagbaba nila, kaagad na sinabi ni Sakura, wawasakin kita. Huwag kayong gagalaw. Utos naman ni Ume. Huwag mo akong pakialaman. Ipaubaya mo siya sa akin. Sagot naman ni Sakura. Sinabi ni Ume, hindi ko sasabihin ito ng 2 beses. Sinabi nito kay Choji, Tomiyama, kasamahan namin yung mga yan. Sinabi ni Choji, alam ko. Galit ka ba? Mukhang masaya ka sa ginawa mo. Sagot naman ni Ume. Paulit-ulit siyang hinamon ng one-on-one ni Choji. Sinabi nito, kayo ang unang nanggulo sa amin, hindi ba? Sapat na dahilan na yon para maglaban tayo. Sinabi ni Ume, totoo na kami ang unang lumagpas sa border. Pero naging marahas ka rin naman sa pagpunta mo rito, hindi ba? Hindi makaimik si Choji. Sinabi ni Ume, umuwi ka na. Sinabi ni Sakura, bakit hindi ka umilag? Tumahimik ka lang at manood. Sabat naman ni Hiragi. Sinabi ni Ume, maikli talaga ang pasensya mo kahit kailan. Ano na, inatake na kita. Ikaw naman ang umatake ngayon. Sagot naman ni Choji. Bakit gustong-gusto mong makipaglaban? Tanong naman ni Ume. Sinabi ni Choji, hindi ko naman ganun kagustong makipaglaban. Gusto lang kitang matalo at makuha. Gayunpaman, kahit pareho tayong nasa top, parang lagi kang mas malaya at mas masaya. Hindi patas yon. Kaya kukunin ko ang Purin, kasama ka. Mapapasakin kayong lahat. Sinabi ni Ume, nahihirapan ka na hindi ba? Napaisip ito sa sinabi ni Ume. Sa halip na magalit si Ume dahil sa mga ginawa at sinabi ni Choji, naawa ito at naiintindihan niya ang tunay na nararamdaman ni Choji. Nakita ni Ume na sa likod ng pagiging agresibo at pagiging isip bata ay may isang leader na pagod at labis na nahihirapan dahil sa bigat ng obligasyon nito. Tapos ay biglang dumating si Togame. Sinabi ni Choji, dahil pumunta kayo rito, hindi na ito magiging one-on-one. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ng mag-isa ang leader namin. Sagot naman ni Togame. Sinabi ni Choji, ang boring naman. Kung hindi nyo tatanggapin ang laban na to ngayon, hindi ko na alam kung ano ang pwede pang mangyari sa susunod. Sinabi ni Ume, hindi kami lumalaban sa walang kabuluhang laban. Sinabi ni Sakura, mga bastardo, gugulpihin ko kayong lahat ng mag-isa ko lang. Kaagad siyang pinigilan ni Ume. Sinabi nito, itigil mo na yan. Isa ka na ring bopyo rin ngayon. Sinabi ni Choji, mukhang masaya to. Umuwi na muna tayo sa ngayon. Sabat naman ni Togame. Sinabi ni Choji, ay, boring talaga. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Ume, dumating na siguro ang tamang panahon. Tapos ay nag-aya na itong kumain. Pagdating sa Photos Cafe, nagulat si Kotoha nang makita niya si Sakura. Sinabi nito, hindi ba't sabi mo, kukunin mo ang top sa Purin? Pero ngayon, kasali ka na sa kanila. Sinabi ni Sakura, hindi masyado lang mapilit si Ume. Kaya wala akong pagpipilian kung hindi sumama. Sinabi ni Ume, ha? Magkakilala kayong dalawa? Oo, sagot naman ni Kotoha. Ang sabi niya, paborito daw niya ang omu rice dito. Sinabi ni Ume, ganun pala. Fan ka din pala ng omu rice ni Kotoha. Naiilang si Sakura, kaya iniba nito ang usapan. Sinabi nito, magjowa ba kayong dalawa? Hindi no, sagot naman ni Kotoha. Sinabi ni Ume, nakababatang kapatid ko si Kotoha. Hindi rin totoo yon, sagot naman nito. Sabay kaming lumaki sa isang pasilidad. Pasilidad? Tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, bahay ampunan. Pareho kaming walang mga magulang. Ganun pala yon, sagot naman ni Sakura. Dagdag pa ni Kotoha, halos lahat ng nandito ay pare-pareho ng pinagmulan. At ang lahat ay may kanya-kanyang pasanin. Sinabi ni Ume, yun ang dahilan. Kaya pare-pareho kami ng pananaw.
Sa kabilang banda naman, habang kumakain ng dalawa, sinabi ni Choji, bakit ka nagpakita kanina? Dahil hindi kita pwedeng pabayaan. Sagot naman nito, sinabi ni Choji, masyadong nakakainip. Ano ang pwede kong gawin para makalaban si Ume? Naalala ni Togame yung mga panahon na palaging tumatawa si Choji at palaging masaya. Naalala din nito ang mga nangyari at mga sinabi ni Choji. Sinabi nito, Kame-chan, ang leader ng Shishitoren, ang pinakamalakas at pinakamalaya, hindi ba? Pero hindi naman pala masaya kahit kaunti. Napagtanto ko na ang buong grupo ay dapat na maging kasing lakas ko. Sinabi ni Togame, ang ibig mo bang sabihin, ititraining natin silang lahat? Magandang ideya yan. Palaging sinasabi ni Choji na nawawalan siya ng gana. Maya-maya, dumating ang tauhan nila na bugbog sarado. Sinabi ni Togame, ano ang nangyari? Sinabi nito, inatake kami ng isang lalaki mula sa gang ng Zinc. Inaya ni Togame si Choji, subalit inatake ni Choji ang tauhan nila at sinabi nito, hinayaan mo lang na bugbugin ka, tapos tatakbo ka pabalik dito? Hindi ka magiging malakas kung ganyan ka. Hindi ka magiging malaya, hindi ka magiging masaya. Hindi makapaniwala si Togame sa ginagawa ni Choji. Tinanggalan niya ito ng uniforme at sinabi nito, hindi kailangan ng mahihina sa Shishitoren. Hindi ba, Kame-chan? Sinabi ni Togame, bakit kailangan umabot sa ganito? Hindi tayo lalakas sa ganitong paraan. Ako ang leader, hindi ba? Ako ang pinakamalakas. Malaya ako at hindi ako sumusunod kahit kanino. Ako ang gumagawa ng desisyon. Kung hindi nyo naiintindihan yon, umalis kayo. Sinabi ni Togame, naiintindihan ko ang mga gusto mong mangyari. Ako na ang magpaparating sa kanila at ako na rin ang magpaparusa. Kaya sana, manatili kang nakangiti kasama ang lahat. Sinimulang gulpihin ni Togame ang kasamahan nila na natalo. Labag man ito sa kalooban niya, ginagawa niya ito para kay Choji. At sinabi nito, hindi kailangan ng Shishitoren ang mga mahihina. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Choji, Kame-chan, nakikinig ka ba? Paano kung makakalaban si Ume? Kaya mong gawan ng paraan ito, hindi ba? Ipaubaya mo na sa akin yan. Sagot naman nito. Sa kabilang banda naman, pagkatapos nilang kumain sa Photos Cafe, sinabi ni Sakura kay Ume, ikaw bilang leader, ano ba talaga ang balak mong gawin? Sinabi ni Ume, gusto ko lang protektahan ang isang lugar kung saan ang lahat ay mamumuhay ng nakangiti. Kaya nag-iikot ako sa bayan para magbantay. Ikaw, bakit mo gustong makuha ang top? Sinabi ni Sakura, kung ako ang nasa top, tapos ay hindi ito nakapagsalita. Sinabi ni Ume, ano, kung ikaw ang nasa top? Sinabi ni Sakura, matatanggap ko na ang sarili ko. Kaya ganito ang sagot ni Sakura. Sa puntong ito na-realize niya na naging leader si Ume dahil tinanggap siya ng mga estudyante at ng taong bayan. Dito ay nakita ni Ume na baligtad ang pananaw ni Sakura. Ang akala ni Sakura, kapag naging leader siya, dun lang siya tatanggapin ng mga tao na siyang magiging daan para matanggap din niya ang sarili niya. Ang hindi niya alam, kailangan muna siyang tanggapin ng mga tao bago siya maging leader. Madalas mapanaginipan ni Sakura na tumatawid siya sa isang lubid at ang lubid na ito ay ang sumasalamin sa kanyang buhay. Kapag tumutuloy ka sa isang lubid, mag-isa ka lang at walang hahawak sa kamay mo. Wala ring sasalo kapag nahulog ka. Ito ang eksaktong sumasalamin sa buhay ni Sakura. Siya, laban sa lahat. Sariling lakas lang ni Sakura ang inaasahan niya. Sa panaginip na to, pinipilit niyang makatawid sa lubid dahil kinukumbinsi nito ang sarili niya na hindi niya kailangan ng kahit na sino para mabuhay. Kaya siya ganito dahil tinatakwil siya sa lugar na pinanggalingan niya. Dahil sa kakaibang itsura nito, tinuturi siyang salot o malas. Kaya hindi ito sanay na may kumakalinga sa kanya at mabuting pagtrato. Kinabukasan, nilalagnat si Sakura kaya bumisita si Nirei kasama si Suwo. Sinabi ni Sakura, ano ang ginagawa niyo rito? Sinabi ni Nirei, kailangan mo ba ng gamot? Ayos lang ako, sagot naman ni Sakura. Sinabi ni Nirei, may dala kami para sa'yo. Ang sabi nila, magpagaling ka na raw. Dagdag pa nito, huwag mong solohin yan. Nandito kami para tulungan ka. Sinabi ni Sakura, kung sasandal ako sa inyo, para ko na rin inamin na mahina ako. Hindi ba? Sanay na ako lang mag-isa ang humaharap sa mga ganitong bagay. Naiintindihan ni Suwo ang sitwasyon at nararamdaman ni Sakura. Kaya inaya niya na si Nirei na umuwi na muna. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Kotoha, nasasanay na ba si Sakura sa eskwelahan? Oo, paunti-unti, sagot naman ni Ume. Dagdag pa nito, kapag nakikita ko siya, naaalala ko kung ano ako noon. Sinabi ni Kotoha, masyado siyang mailap sa pakikipagkaibigan, hindi ba? Natatakot si Sakura na maging close sa mga tao. Iniisip niya na kapag napalapit ang loob niya, mas lalo lang siyang masasaktan. Pero gayon pa man, sinusubukan niyang magbago. Sa rooftop ng eskwelahan, nag-iensayo si Nirei nang dumating si Suwo. Sinabi nito, pinagbubutihan mo ha? Sinabi ni Nirei, sabi sa akin ni Sakura, hindi naman daw ako talunan. Kaya gusto kong matuto at makatulong sa lahat kahit kaunti. Maaari mo ba akong turuan
kung paano makipaglaban? Sinabi ni Suwo, istrikto ako sa pagtuturo. Kasabay nito, nakasalubong ni Sakura ang iilan sa Shishitoren dahil hinahanap talaga siya ni Togame. Sinabi ni Sakura, gumagawa na naman kayo ng gawain ng mga talunan. Huwag kang mag-alala, one-on-one lang ito. 'Di ba? Sagot naman ni Togame. Tapos ay biglang dumating si Nirei at sinabi nito, may mali dito, umalis na tayo. Ha? Para namang gagawin ko ang kaduwagan na yon. Sagot naman ni Sakura, sinabi sa atin ni Ume, hindi maganda ang makipaglaban ng walang kabuluhan. Miyembro ka na rin ng Bopyo rin ngayon. Sagot naman ni Nirei, wala nang nagawa si Sakura kaya sumama na lang ito at hinabol sila ng dalawang Shishitoren. Subalit, inabutan pa rin sila ng mga ito. Hindi makapokus sa laban si Sakura dahil inaalala niya si Nirei. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few days. That shit, it needs to be paid. Sinabi ni Togame, hindi ba ikaw ang mukhang talunan dito ngayon? Si Nirei naman ay nabugbog ng husto kay Kanuma at Arima. Sinabi ni Togame kay Sakura, kailangan mong dalhin sa ospital yung kasama mo. Sinabi ni Kanuma at Arima, yun na ba yun? Napakahina naman pala ng Bopyo rin. Kahit nanghihina, pinuntahan pa rin ni Sakura si Nirei para tulungan. Sa Photos Cafe, tahimik ang lahat dahil sa nangyari. Pagdating ni Ume, sinabi nito, okay na si Nirei. Dagdag pa nito, Sakura, okay ka lang ba? Umuwi ka na muna at magpahinga ka. Sinabi ni Sakura, bakit hindi mo ako pinapagalitan? Kung hindi siya nadamay dahil sa akin, hindi siya masasaktan. Sinabi ni Ume, kasamahan mo siya, kaya normal lang na madamay siya. Natawa si Sakura at sinabi nito, hindi ko naman kailangan ng kasamahan. Bakit mo naman naisip yon? Tanong naman ni Ume. Sinabi ni Sakura, magiging mahina ka lang kapag may mga kasamahan ka. Pabigat lang ang mga ito sa laban. Nagalit si Sugishita dahil sa sinabi ni Sakura. Sinabi nito, ano bang problema mo? Sinabi naman ni Suwo, ang akala ko, nakakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nagkamali ako. Sinabi naman ni Ume, Sakura, sinubukan mong iligtas si Nirei, hindi ba? Sinabi niya sa akin yun. Sinubukan mo siyang iligtas dahil tinuturi mo siyang kasamahan. Tama ba? Asa ka namang gagawin ko yun. Hindi ko kailangan ng kasamahan. Sagot naman ni Sakura. Tapos ay umalis na ito. Sa Shishitoren naman, sinabi ni Choji, galit na kaya si Ume? Nasasabik na ako. Sinabi ni Togame, tatapusin na natin ang Bopyo rin. Sa Furin High School naman, napansin ni Ume na hindi na naman maganda ang ihip ng hangin. Kasabay nito, naglalakad si Sakura paalis ng bayan. Sinabi ni Kotoha, aalis ka ba? Hindi ito sumasagot, kaya hinarang niya ito. Napansin ni Kotoha na marumi na ang benda ng sugat ni Sakura, kaya nagpresenta siya na linisin ito. Dahil makulit si Kotoha, wala na itong nagawa. Sinabi nito, alam mo bang may pagkakatulad kayo ni Ume? Pagkakatulad saan? Tanong naman ni Sakura. Sinabi ni Kotoha, dati ding mapag-isa si Ume. Namatay ang kanyang mga magulang sa pagprotekta sa kanya mula sa rumaragasang sasakyan. Kahit nung nasa bahay ampunan na siya, patuloy pa rin siyang umiiyak. Tinatanong nito kung bakit nila pinrotektahan ang isang katulad niya. Hindi rin siya makakain ng maayos. Ang sumuporta kay Ume noon ay ang lahat ng tao sa bahay ampunan. Kaya nagdesisyon siya na sa pagkakataon na to, siya naman ang puprotekta sa lahat. Itinuturi niya ang mga estudyante at ang mga taong bayan bilang sarili niyang pamilya. Binuo niya ang Bopyo rin para protektahan ang lugar na to. Sakura, ano ang nakita mo sa bayan na to? Sa paligid mo? Hindi sumagot si Sakura at nagpaalam na ito bago ito tuluyang makaalis. Sinabi ni Kotoha, nasubukan mo na bang tignan ang laman ng notebook ni Nirei? Ikaw mismo ang magbalik nito sa kanya. Hindi ka naman sinusukuan ng ibang tao, kaya wag ka ring susuko. Nang buksan nito ni Sakura,
Nakita nito ang impormasyon ng ibang estudyante at ang una nilang pagkikita at dito ay nalaman niya na siya pala ang unang kaibigan ni Ray. Habang naglalakad si Sakura, nagkaroon ng announcement sa lugar nila na may paparating na malakas na hangin. Kasabay nito, paparating na rin pala ang Shishitoren para manggulo. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, Nababahala ng husto si Kotoha sa mga nangyayari. Ultimo matatanda ay pinapatulan ng Shishitoren. won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of Muling nakita ni Sakura ang nakasulat sa pasukan ng bayan. Habang naglalakad dito paalis, narinig niya ang ingay ng mga nanggugulo. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ito sa pag-alis. Subalit, hindi rin ito nakatiis. Nakita ng mga higher up ng Shishitoren na paparating si Sakura ng mag-isa. Tinatawanan siya ng mga ito dahil mag-isa lang siyang lalaban. Sinabi nito gamit ng pabulong, wala kang pag-asang manalo kung mag-isa ka lang. Habang naglalakad, nasa isip ni Sakura ang mga sinabi ni Ume nang una niya itong marinig at ito rin ang nakasulat sa pasukan ng bayan. Sinabi ng isa sa mga Shishitoren, "Sino kang kupal ka?" Sinabi ni Sakura, "Wag na wag niyong susubukang manakit sa bayan na to." At ito ang nangyari. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Nagulat si Kotoha nang makita niya si Sakura. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to Dahil nag-aalala si Kotoha, pinuntahan niya si Sakura. do some. Sinabi ni Sakura, "Manatili ka lang dyan." Now save me. Habang natatamaan si Sakura, naaalala nito ang panaginip niya at ang mga kasamahan niya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Nagulat na lang ito nang hawakan siya ni Ume. Sinabi nito, "Sakura, kaya mo bang tumayo?" Sinabi ni Sakura, "Kagaya ng inaasahan ko, hindi ko talaga kaya ng mag-isa." Sinabi ni Ume, "Kaya nga nandito kami, hindi ba?" Sakura, ang pakikipaglaban ay parang isang usapan. Minsan, ang mga kamao ang nagiging wika para mas maintindihan mo ang kalaban mo higit pa sa mga salita. Sige na, makipag-usap ka na kay Togame gamit ang iyong mga kamao. Even when you feel low, you can still go. Sinabi ni Hiragi, "Ume, magiging all-out war na ito laban sa Shishitoren. Kung para ipagtanggol ang pamilya natin, gagawin natin yan." Sagot naman ni Ume. Sinabi naman ni Suo kay Sakura, "Sakura, pasensya ka na. Mukhang may mga bagay kang nakikita na hindi ko nakikita." Sinabi ni Ray, "Sakura, pakiusap, wag mo kong kakalimutan. Bakit ka nandito?" Tanong ni Sakura. "Siyempre, Bopyo din ako." Sagot naman nito. Sinabi ni Choji, "Umemiya at Purin, mapapasakin kayong lahat." At ito ang kasunod na nangyari. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. Therapy, I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say.
Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Sinabi ni Hiragi kay Sako, lumakas ka ha. Si Nirei naman, naalala nito ang turo sa kanya ni Suwo. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Old ways, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves. Don't Sinabi ni Suwo, kayo ang bumugbog kay Nirei, hindi ba? I feel like I'm losing my mind. So, marunong ka palang makaramdam ng galit para sa kasamahan mo. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. Sinabi ni Suwo, nakikita mo ngayon sa sarili mo ang mga binuli mo. I feel like I'm losing my Sa kabilang banda naman, naalala ni Sako nung nasa middle school pa sila. Sinabi nito noon, basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat para makatulong na makuha mo ang top. Hayaan mong samahan kita sa Purin sa susunod na taon. Sinabi ni Hiragi noon, hindi ako magiging top. Nakapagdesisyon na ako. Nasusundan ko si Umemiya. Kaya hindi mo na kailangan sumunod sa akin. Sinabi ni Sako, sinuko mo ang sarili mo sa iba. Kaya hindi ako magpapatalo sa'yo. Sinabi ni Hiragi, pasensya na kung nabigo kita. Ang totoo nito, hindi naman ito tungkol sa pagkuha ng top ni Hiragi. Ang gusto lang ni Sako ay sabihin ni Hiragi na sundan siya nito. Kasabay nito, sinabi ni Choji kay Ume, kanina pa kita hinihintay. Ano yung ginagawa nyo? Bakit kayo nanggugulo dito sa bayan namin? Tanong naman ni Ume. Sinabi ni Choji, mali ka dyan. Dahil magmula ngayong araw na to, magiging teritoryo na namin ang lugar na to. Sa pagkakataon na to, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Sa wakas, matatapos na rin ang mga nakakainip na araw. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang lahat ng to. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Sinabi ni Choji, nakakapagtaka. Tumatama naman ang mga suntok ko. Sinabi ni Ume, magaan ang mga kamao mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala ka namang kahit na anong pinapasan sa balikat mo. Sa totoo lang, wala ka namang kwenta. Sagot naman ni Choji. Sinasabi ko na sa'yo, walang epekto yan. Kasabay nito, sinabi ni Togame kay Sakura, nung una tayong magkita, tinawag mo akong talunan, hindi ba? Pero ngayon, ikaw ang mukhang talunan. In different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to grow. Sinabi ni Ume, hindi mo lubusang naiintindihan ang sarili mo. Yun ang dahilan, kaya hindi ka nakukontento. Nakakapanghina yan. Naaawa ako sa'yo. Pero mas naaawa ako sa grupo mo dahil meron silang leader na katulad mo. Huwag mong ipinapasa sa mga tauhan mo ang mga pasanin mo. Kasabay nito, sinabi ni Sakura kay Togame, ang hirap siguro ng pinagdadaanan ng mga kasama mo dahil napakadali para sa inyo ang pabayaan sila. Malakas ka, pero talunan ka pa rin. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lips. Sinabi ni Ume, kung patuloy kang magpapatalo sa kawalan ng pag-asa, magdudusa ka lang habang buhay. Tumahimik ka, sagot naman ni Choji. Halos mawala na ito sa sarili. Subalit,
Pilit siyang pinakalma ni Ume at sinabi nito, okay lang yan, nasa puso mo ang sagot. Noon, mabigat ang mga kamao mo dahil mukhang mas nag-e-enjoy ka noon kesa ngayon. Ano ang nakapaligid sa'yo noon? Ano ang nakikita mo? Alalahanin mo kung ano ang nakikita mo noon dahil yun ang kailangan mo at kailangan ng isang leader. Alalahanin mo, kasabay nito, sinabi ni Togame kay Sakura, sumuko ka na, hindi ako sumusuko kahit gaano pa kalakas ang kalaban ko at hindi ko babaliin ang prinsipyo ko. Never stop, I'll get it if I want it. Naalala ng dalawa kung gaano sila kasaya noon. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face. Sinabi ni Sakura kay Togame, ibigay mo na lahat ng makakaya mo. Sinabi ni Togame, itodo na natin to, Sakura. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up, or the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bro, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bro. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself. Sinabi ni Togame, sapat na ang ibinigay mong aliw sa akin. Tapusin na natin to. Oo, sagot naman ni Sakura. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Tuluyan nang natalo si Togame kay Sakura. Ang laban na to ay laban ng mga tunay na lalaki at tunay na mandirigma. Tinulungan niya itong makalapit kay Choji. Nang magkamalay ito, sinabi ni Choji, Kame-chan, bakit ganyan ang itsura mo? Ah, alam ko na, natalo ako kay Ume. Sinabi ni Togame, patawarin mo ako. Kahit alam kong mali ka, hinayaan pa rin kita. Ngayon ko lang napagtanto, para maging totoo ka sa sarili mo, kailangan mo itong labanan. Pasensya ka na kung hindi ako lumaban. Pasensya ka na rin kung hindi ako nagsalita. At pasensya na kung hindi kita tinulungang makahanap ng sagot. Patawarin mo ako kung hinayaan lang kita. Sinabi ni Choji, ang akala ko kapag naging leader ako na ang magiging pinakamasaya. Pero nung naging leader na ako, hindi naman pala. Nagkamali ako ng akala. Kame-chan, patawarin mo ako. Kung wala ka, baka nawala na ang lahat sa akin. Ikaw ang nagpanatili sa akin at sa mga kasamahan natin, hindi ba? Salamat sa pagprotekta mo sa amin. Nasaktan ka, hindi ba? Patawarin mo ako. Sa puntong ito dahil kay Ume, naliwanagan na ang magkaibigan at ang buong Shishitoren at ganun na din si Sakura. Sinabi ni Choji kay Ume, magmula ngayon, hawak mo na ang Shishitoren. Ikaw na ang bahala sa aming lahat. Ayoko. Sagot naman ni Ume, dagdag pa nito, ikaw lang naman ang may gustong makipaglaban sa amin. Wala rin naman akong balak na mas palakihin pa ang grupo ko. Gayunpaman, magmula ngayong araw na to, sabihin na lang natin na magkaibigan na tayo. Masayang sumang-ayon si Choji. At sinabi nito, kagaya ng inaasahan ko sa'yo, kahanga-hanga ka talaga. Kasabay nito, ibinalik ni Sakura ang notebook ni Nirei at nauutal ito na nagpapasalamat. Sinabi ni Nirei, ito ang unang pagkakataon na binanggit mo ang pangalan ko. Sinabi ni Suwo, kung ganun, isa itong makasaysayang sandali dahil dito, nailang si Sakura kaya umalis na lang ito. Sinalubong ni Mang Kanor si Sakura at sinabi nito, maraming salamat dahil ipinagtanggol mo ang bayan. Hindi alam ni Sakura kung ano ang sasabihin niya. Sinabi ni Kotoha, sa mga ganitong pagkakataon, walang anuman lang ang sasabihin mo, okay na. Sinabi ni Sakura, wala hong anuman. Hiyang-hiya ka, no? Sabat naman ni Sugishita at nagtawa na ng lahat. Sinabi ni Ume, Sakura, isa kang mabuting tao. Masaya ako na ang isang katulad mo ay napunta dito sa lugar namin. Sumenya si Ume para sa isang all for one for all. Sinabi ni Sakura, anong kabaduyan naman yan? Subalit, wala na rin itong nagawa. Pagkatapos makiisa, kaagad itong umalis. Sinabi ni Nirei, ito ang kwento ng isang walang kwentang patapon na kinamumuhian ng karamihan na walang ibang alam kung hindi ang makipaglaban. Subalit ngayon ay isa na siyang bayani ng bayan. Pagkatapos nito, sama-sama silang kumain sa Photos Cafe. Masaya at nagkakasundo na ang lahat. Sinabi ni Choji, Ume-chan, kamangha-mangha ka talaga. Naiintindihan mo ng mabuti ang sarili mo, kaya naging leader ka. Sinabi ni Ume, hindi ako naging leader. Hinayaan lang nila akong maging ganon. Hindi ka magiging leader kung mag-isa ka lang. Hindi ba? Kaya lang naman ako naging leader
dahil nakiisa ang lahat sa mga gusto kong gawin at tinulungan nila ako. Masaya si Sakura dahil may mga kaibigan na siya ngayon. Ayon mga bossing, hanggang dito lang po ang palabas na to. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like naman, paki-share na rin kung okay lang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman kung gusto nyo lang naman. Special washout po kay Ryan Lee Crescencio at kay Amancio Fan TV. Ayan ang dalawa nating members. At washout din po kay Narwen Alido from Catmon, San Juan, Batangas. Pa-shoutout daw po sa anak niya na si Jaden Linox Alido at sa asawa niya na si Marjorie Alido. Ayan, washout po sa inyo mga bossing. Washout sa Alido family. At washout din po kay Ariel Ambato from Zamboanga, Sibugay at kay Innocence Tenji. Washout din kay King Ace D. De Los Santos from Pandi, Bulacan, Kakarong, Matanda. Ayan, washout sa'yo, bossing. Pahabol po, washout sa chapter daw niya sa Kapatirang Taugama P. Buhay na Sapa Chapter San Juan Municipal Council. Ayan, shoutout po sa mga Triskelion dyan sa Buhay na Sapa. Tama ba? From Narwen Alido. Boss Narwen, wag pong spam ng mga ganyang comments, ano? So ayun, hanggang doon lang muna mga bossing. Maraming salamat po sa suporta. Pwede na tayong bumalik kay Aikichi. Bye-bye!